Reasons of Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe, what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Ngayon po ay sisimulan na ho natin ang pagtalakay ng mga propesiya na nakatala sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ang atin ho magiging paksa ngayon ay Daniel chapter 2. Ito pong series natin ay may pamagat na End Time Prophecy. Ano ho? At ang ating request ho ay sa ating mga taga-subaybay na atin pong ibahagi yung ating mga video at hanggat maaari, kung pwede, anyayahan po natin ang ating mga kaibigan na sumubaybay sa atin ng programa na manood ng live ng pagtalakay natin ng Daniel and Revelation series. Bali, seminar natin ito, mapakinggan ng ating mga kaibigan. Pero kung hindi naman sila makapanood ng live every Saturday, sa pagtalakay natin ng paksang ito, every Saturday ng 3 p.m., pwede naman ninyong i-share sa kanila doon yung video para doon sa convenient time nila ay panuorin po itong series natin. Yan po yung request natin sa atin hong mga kapatid at sa ating mga kaibigan habang tinatalakay natin ang mga mahalagang paksa na madiscover natin yung timeline. Ito po yung roadmap, mapa ng sanglibutan, kasaysayan ng sanglibutan na sinabi ng Panginoon yung magiging mga kaganapan at patuloy na magaganap para ang bawat isa na mga sumasampalataya sa Diyos ay maging handa sa pagwawakas ng atin pong sanglibutan. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob niyo po na makapagtanghal sa araw pong ito ng Sabat ang programa sa pasimula ng series ng Daniel and Revelation. Dalangin namin, Ama, patnubayan kami ng inyong banal na Espiritu upang maging makabuluhan ang aming pagdadala ng mensahe at kayo po'y maluwalhati at ganun din yung aming mga taga-subaybay ay magkaroon ng malalim na pananaw sa inyong mga salita at pag-asang dala po ninyo na matatak sa kanilang puso't isipan upang hindi din po sila matinag ng iba't ibang mga karanasan at pagsubok na nararanasan ng iba sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Sila po'y patuloy na maging manampalatayanin, Ama. Salamat din sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming pasasalamat sa inyong pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Pansin niyo po yan, yung iba't ibang larawan na isinaad po sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. So yan po nakasentro ang atin hong pag-aaral na ito. Okay, so may ipapakita po ako sa inyo na ilan sa mga research ng NASA. Ito may kinalaman sa mga siyentipikong nagsasaliksik po ng mga kaganapan sa iba't ibang planeta sa ating atmosphere. Ito pakilagay mami. Itong mga naka-headline, bagamat matagal na ito, pero ito po yung ginagawa kasi nila since ito po nung Monday, June 19, 2017 sa kanilang headings, NASA discovers 10 new rocky planets like Earth. At ang sabi, NASA has announced the discovery of 219 new suspected planets outside our solar system. Sinasabi po ng mga siyentipikong ito, inanunsyo nila na may nadiskubre sila na 219 na mga bagong pinaghihinalaang mga planeta labas sa ating solar system. Kasi po sa ating solar system, meron tayong 8 planets officially na sinasabi na 8 planeta. Sa labas ng ating solar system, meron daw silang natuklasan na mahigit 200. Ngayon, sa mga kasunod pang pahayag ng NASA, sabi rito, NASA said, scientists using NASA Kepler have identified 219 potential new worlds. So ito daw yung mga na-discover nilang, nakilala nila, na-identify nila na 219 na bagong sanglibutan. Next, Space Agency says latest discoveries have significant implications
for the search for life in other parts of the universe. So ito daw yung mga bagong pagkatuklas na ito ng mga mahalagang implikasyon sa pagsasaliksik doon sa ibang bahagi ng ating universe o sansinukob. Itong pagka-discovery na to ay mahalagang mga pangyayari ito. Bakit kaya sila tumutuklas ng iba't ibang planeta na maaari na tirhan ng tao? Okay. Kasi sa ngayon, hindi naman ligid sa ating kaalaman itong nagaganap na mga krisis bukod sa pandemic, itong climate change. Pakilagay nga mami yung sinasabi dito sa Ramish, the Earth Crisis, the demise of Earth and interplanetary migration. No? Tapos yung isang libro, The Revenge of Gaia. Ito po yung mga terminology na tumutukoy sa atin hong planeta, itong sa ating tinitirhan. Mami, lagpas-lagpas ka na, isa-isa lang. Balik ka doon. The Earth's Crisis. Yan, dyan ka lang muna. Ayan nakita ninyo yung kasunod, The Revenge of Gaia. Earth's Climate Crisis and the Fate of Humanity by James Lovelock. So, ito nga po yung naganap noong nakaraang taon na may kinalaman sa Conference of the Parties or COP26 na pinag-uusapan itong krisis ng atin hong sanglibutan. No? So ito po hindi lingid o tago sa kaalaman ng maraming mga scientist. Bagamat merong ibang isipan ng ibang mga siyentipiko sa bagay na ito, pero ang majority ay talagang nag-aalala sa magiging kahihinatnan ng ating planeta. Kaya no wonder, yung bahagi ng NASA ay tumutuklas ng iba't ibang planeta na pwede raw tirhan ng tao. At ayon mismo sa kanila, noong 2017 pa, ay nakadiscover sila ng mahigit 200 mga potential. No? Potential. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, next. So ito pang larawang ito, Planet in Crisis, Reawakening the Human Spirit. No? Ito yung mga pinag-uusapan sa United Nations. And then next, Planet's Earth Last Hope. Ayon naman dito sa pahayagang ito. No? So, maliwanag na marami ang nagkakaisa para mailigtas daw natin ang ating planeta sa tiyak na kapahamakan. Pakisunod yung next image. Ito yung simbolo o pagsasalarawan na ang humanity ay dapat magkaisa para mas-survive itong planeta. Sa isa pang larawan, makikita natin na nasa on the verge ng pagkahulog itong ating planeta. Kumbaga, isang sundot na lang yan, laglag na siya. Yan ang pagsasalarawan nila sa nangyayari. So, yung isipan ng katapusan ng sanglibutan ay sinasabi rin maging ng mga siyentipikong ito at maging mga world leaders. Sila po'y nagsasaad na pawakas na yung ating sanglibutan kung hindi tayo kikilos para ito ay mailigtas. No? Ngunit alam niyo po ba na bago maganap yung itong mga pag-uusap na ito at mga solusyon na gagawin ng mga leader ng sanglibutan, noon pa sinabi na ng propeta Isaias mula sa Panginoon ang ganitong pahayag na nakatala sa Isaias 24, talatang 4. Sabi dito ay ganito, ang lupa, earth, ay tumatangis at nasisira. Ang sanglibutan ay nanghihina at nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. So maliwanag noon pa, sa kapanahunan pa ni Isaias, nakahula na yung itong ating earth o lupa, planeta, tumatangis, nasisira. No? Yung sanglibutan, itong ating earth, nanghihina, nanglalata. Ang mapagmataas na bayan sa lupa, nanghihina. At kung ituloy-tuloy natin ang basa hanggang sa 5, makikita ninyo na ang dahilan kung bakit nasisira ang ating planetang ito, ay dahil sa mga taong lumalabag sa kautusan ng Diyos. So sa ngayon hindi pinag-uusapan na ang dahilan ng ganitong sitwasyon ng ating sanglibutan dahil sa paglabag ng tao sa Diyos. Ang kanilang pinag-uukulan ng pansin ay mailigtas ang ating planeta mula sa tiyak na kapahamakan. Kaya hindi naman nakapagtataka sa mga kilalang pahayagan katulad nito. Next, sa Newsweek magazine, maging sa Time magazine, pinag-uusapan na yung tungkol sa end of the world. At sinasabi nga rito sa Newsweek magazine na ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa katapusan ng sanglibutan. So, ang punto rito ay tinitingnan na maging sa secular perspective, hindi lang sa religious perspective, na mapanganib na ang sitwasyon ng atin pong sanglibutan.
Ano ho? O ngayon, ang ibang mga tao ay dumating na sa punto ng tinatawag na nagbibigay na sila ng mga desperadong mga ulat, nagbibigay ng petsa kung kailan matatapos. Mag-ingat ho kayo sa ganyang bagay, pinagpapauna na natin, wala hong petsa. No? Walang petsa sa Biblia kung kailan matatapos itong ating planeta. Ang Diyos pa rin ho ang may control. At dito nga ating titingnan sa aklat ni Daniel at maging sa Apokalipsis, ano ho, yung ulat o sinasabi ng Diyos para mapaghandaan natin yon. Dahil ang Diyos pa rin ang may control ng sanglibutan. Sinasabi ko po yan para hindi kayo tumungo doon sa mga karunungan o isipan ng tao na masolusyonan ang mga bagay na nangyayari ngayon. Tungo ho tayo sa Biblia, ang salita ng Panginoon. Sinasabi po sa Isaiah 46, talatang 9, ang ganitong pahayag. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos, walang gaya ko na, sabi sa verse 10, nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari. Sinasabi ho, ito po'y challenge ng ating Panginoong Diyos na sinasabi niya, siya ay Diyos, wala siyang katulad. Saan siya walang katulad? Anong kapamaraanan na wala siyang katulad? Kayang sabihin ng Diyos, yung mangyayari sa huling araw, sa simula, sasabihin niya kaagad. Ang tawag dito, prophecy. Foretelling or forthtelling. Sinasabi na ng Diyos kung anong mangyayari sa wakas. Sa ibang salita, ito'y prediction. Mas kilala sa Biblia ang prophecy o sa ibang salin, hula. Ang hula o prophecy na ito, hindi galing sa tao. Ito po'y galing mismo sa Diyos. Kaya ito yung challenge or hamon niya dun sa mga kumikilala sa ibang Diyos. Kaya ba nilang sabihin yung wakas mula sa simula? So dito tayo nakatatag sa salita lamang ng Diyos na kaya niyang sabihin anong mangyayari sa wakas. Sa makatuwid, hindi tayo dapat umasa sa kung sino man. Aasa lang tayo sa Diyos na manlalalang. Dahil nasa Biblia ho, yung tinatawag na timeline o roadmap ng sitwasyon ng ating sanglibutan para hindi po tayo magkaroon ng pagkalito. Lalo na, hindi tayo magkaroon ng takot sa ating pamumuhay. Bakit ganito ang nangyayari sa atin pong sanglibutan? Okay, so yan po yung challenge ng Diyos. That is why, sa salita lamang tayo ng Diyos pupunta. Alam nyo, napakaganda ng dulot ng prophecy na mula sa Diyos. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan Kapitulo 14, talatang 29, ito po yung isang layunin, bakit dinaan ng Diyos sa prediction or prophecy, yung magiging kaganapan ng sanglibutan. No? At ngayon, ay sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Yan po ang isa sa layunin ng propesiya. Sinasabi ng Diyos bago mangyari. Upang kung ito'y mangyari, magsisampalataya kayo. Therefore, prophecy edifies faith. Ang propesiya ho ay nagpapatibay ng pananampalataya. Ito po'y nagdudulot sa tao na maging handa siya sa magiging sitwasyon o galaw ng sanglibutan. Bagamat negatibo, handa siya at lalong titibay ang pananampalataya ng student of Bible prophecy. Kaya ito po yung ating gagawing series para tumibay yung ating tiwala sa Diyos, hindi sa ating sarili, hindi sa tao, hindi sa kung kanino man. So dito sa ating Bible prophecy sa Daniel chapter 2, sisimulan po natin na yung time of the end, sinabi na ng Diyos from Babylon. So bubuksan natin ngayon itong time of the end from Babylon. Titingnan natin yung pagbukas ng kurtina ni Daniel kung paanong sinabi sa kanya ng Diyos ang magiging kawakasan ng ating sanglibutan. So dito sa series na ito, magkikick off tayo sa Daniel chapter 2. Magbabasa tayo ngayon ng sinabi ng Diyos, ipinadaan na prediction dito po sa Haring Nabucodonosor or Nebuchadnezzar sa chapter 2 verse 1. Pansinin po ninyo. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip at ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya'y napukaw sa pagkakatulog. Napansin ninyo doon sa verse 1.
Na ito pong si Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at ang Babylonia during that time, yan ang pinakamakapangyarihang kingdom sa buong known world. Kumbaga sa ating panahon, US, noon, Babylon. Nagkaroon siya ng panaginip, at sa panaginip na ito, maliwanag na sinasabi na yung kanyang espirito'y nabagabag. He was perplexed. Dahil merong mensahe na ibinigay sa kanya ng Diyos sa pamamagitan po ng panaginip, at yun ang gusto niyang malaman kung ano yon. Tingnan niyo sa verse 4. Talon tayo. Nang magkagayoy nagsalita ang mga Kaldeo sa hari sa wikang Syria, "O hari, mabuhay ka magpakailanman." Dito sa tagpong ito, pinatawag na kasi nung hari yung mga wise men. Take note, wise men. Mga matatalinong, kilalang matatalinong tao sa Babylonia na binabayaran at nakikinabang sa hari. Okay? So ito yung mga wise men ng buong mundo during that time. At ito na ngayon tagpo na nagsalita itong mga Kaldeo, itong mga taga-Babylonia sa hari, at binati nila na mabuhay ka hari. At ngayon sabi rito, "Saysayin mo sa iyong mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." Next, ang hari ay sumagot at nagsabi sa mga Kaldeo, "Ang bagay ay nawala sa akin. Kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan niyaon, kayo'y pagpuputol-putulin at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan." Take note, yung napakahirap na kalagayan ng mga wise men sa Babylonia. Yung panaginip pala ng hari nawala sa kanya. Hindi niya naalala. Ito'y sinadya po ng Panginoon. Kaya pinatawag niya yung kanyang mga wise men, kasama dito yung mga astrologers, mga astronomers, at yung nakakabasa ng iba't ibang wika at iba't ibang panaginip, bumabasa ng sitwasyon ng mga bituin, buwan at araw. Nasa panahon natin, yan yung mga horoscope. Ito din noon, sa panahon ng Babylonia, nagsimula din. O mas, kumbaga yung practice ay laganap, hindi nagsimula. Dahil sa panahon pa ng maging nung mga ancient na Egypt, Assyria, uso na itong mga astronomers, astrologers. Ngayon, sabi nga nung hari, yung panaginip nawala sa kanya. At ang hamon niya sa mga matatalinong tao sa Babylonia, mga siyentipiko, mga ekspertong tao sa Babylonia, sabihin niyo sa akin, una, kung ano ang napanaginipan ko, pangalawa, kung ano ang kahulugan. So dalawa yung hinihiling ng hari na sabihin ng mga eksperto during that time. Una, ano yung napanaginipan ko? Pangalawa, ano yung kahulugan nun? Kaya nga sabi ng mga eksperto, sabihin mo muna hari kung ano yung napanaginipan mo para maipaliwanag namin yung kahulugan. So napakahirap na sitwasyon ito para sa mga wise men. Hindi naman, isipin mo, lalapit yung isang tao sa iyo at magsabi, "Anong napanaginipan ko kagabi?" O, di ba napakahirap na sitwasyon yan? Ba't ikaw magsasabi kung anong napanaginipan mo? Ba't iba ang magsasabi kung anong napanaginipan mo? Di ba dapat yung nanaginip ang magsabi? Dito nga arrogante si Nabucodonosor. Hindi. Kayo yung mga eksperto, kayong matatalino. Ngayon sabihin nyo sa akin anong napanaginipan ko. Pati yung kahulugan nun. Dahil kung hindi, pagpuputol-putulin ko kayo. Kaya nga ito, muli, humiling yung mga matatalinong tao. Sila'y nagsisagot sa ikalawa. Next. Sila'y nagsisagot sa ikalawa at nangagsabi, "Saysayin ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip at aming ipaliliwanag ang kahulugan." At ang mga Kaldeo, sabi sa verse 10, at ang mga Kaldeo ay nagsisagot sa harap ng hari at nangagsabi, "Walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaaninaw ng bagay ng hari palibhasay, walang hari, Panginoon o pinuno man na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, inkantador o Kaldeo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari at walang ibang makapagpapaaninaw sa harap ng hari liban ang mga Diyos na ang tahanan ay hindi kasama ng tao." Napansin niyo po na yung paulit-ulit na hiniling ng mga eksperto na sabihin mo hari kung ano yung panaginip, papaliwanag namin. Nag-insist yung hari, hindi, kayo nga ang magsasabi. Kayo yung mga eksperto. Sabihin nyo sa akin anong napanaginipan ko. At ipaliwanag yung kahulugan. Tandaan nyo po, dalawa yung hiling ng hari. Ano yung napanaginipan ko? Pangalawa, ano yung kahulugan nun?
So ito'y napakahirap na kalagayan maging ng mga tao nung araw. At doon, sinadya ng Diyos na mangyari para makita nung hari. No? At aminado itong mga eksperto na yung karanasan o panaginip mo, hari, walang ibang makapagsabi niyan at makapagpaliwanag, kundi ang mga Diyos na ang tahanan, hindi kilala ng tao. So dito ngayon yung pagiging eksperto ng mga tao ay nawala ng kabuluhan. Umamin sila sa harap ng hari, ngayon lang kami nakaranas ng ganyang kahirap na sitwasyon, na kami ang magsasabi kung ano yung panaginip. Ang normal na sitwasyon, kahit hanggang ngayon, sasabihin mo sa mga bumabasa daw ng panaginip, sasabihin mo una, ano yung panaginip, pangalawa, ano yung kahulugan. Kaya dito napaamin yung mga eksperto na hindi nila kayang gawin yon. Ngayon, ito na yung desisyon ng hari. Sa verse 12, ito ang sabi. Dahil sa bagay na ito, ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit at nag-utos na alin? Lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babylonia. Ito na yung death decree. Lahat ng mga wise men, mga pantas na tao, papatayin. Kumbaga dito, sobrang pagka-arugante ng haring Nabucodonosor. Wala siyang pakialam kasi, una, nabagabag yung kanyang espiritu. Ito po yung tanging panaginip na ang tao'y handang pumatay, maliban na malaman niya at maintindihan yung kahulugan ng panaginip. Ito'y hindi simpleng panaginip dahil ayon sa pagkasabi ng Biblia, the king was perplexed. Nabagabag yung kanyang espiritu dahil sa kanyang pagkaunawa na may mensahe ang Diyos na dapat niyang malaman, dapat maintindihan, at kayong mga pinagkakatiwalaan kong mga eksperto ng sanglibutang ito, hindi nyo naman pala kayang sabihin, sa makatuwid, wala nang silbi ang inyong paglilingkod sa akin, papatayin na kayong lahat. Yan ho ang sitwasyon. Yan yung predicament ng mga wise men ng Babylon. At kabilang po sa mga wise men o mga pantas, matatalinong tao ng Babylonia ay sila Daniel at yung tatlo niyang kaibigan na si Hananiah, Misael at Azariah, o mas kilala sa tawag sa pangalang Babylonia na Shadrach, Meshach at Abednego. Ngayon, nung nakarating kila Daniel at sa kanyang mga kaibigan yung death decree, no? Napapatayin lahat, walang exemption, lahat ng mga pantas. At dumating nga yung chief of staff ni Haring Nabucodonosor na si Arioch sa lugar o dako nila Daniel dahil pinahanap din sila. Ang request nitong si Daniel ay ganito. Basahin natin sa verse 13. Ang sabi rito ay ganito. Sa gayoy itinanyag ang pasya at ang mga pantas na tao ay papatayin at hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayoy nahayag ang lihim. Eto, kumbaga, i-jump natin para maging mabilis. Nag-request si Daniel sa chief of staff na napakabilis naman ng pasya ng hari. Bigyan nyo kami ng time kasi, kumbaga, hindi naman namin alam yung sitwasyon ng hari. Bigyan nyo kami ng panahon. At binigyan nga ng panahon ni Arioch sila Daniel at para manalangin sila sa Diyos. So, sa madaling salita, binigyan sila ng pagkakataon ni Arioch. At ito na nga, nanalangin si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan sa Diyos. Ito po yung napakagandang lesson na dapat matutunan natin na sa panahon ng kagipitan, number 1 ho ang pananalangin. Napaka-importante yan. At doon sa panalangin, sinagot sila ng Diyos. Kaya ito na yung babasahin natin sa verse 19. Pakilagay. Nang magkagayoy nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayoy pinuri ni Daniel ang Diyos ng langit. Verse 25, nang magkagayoy dinalang madali ni Arioch si Daniel sa harap ng hari. At nagsabing ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nangabiyag sa Huda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan. Yon. So sinabi ng chief of staff na si Arioch sa hari, meron kaming nasumpungan doon na kaya magpaliwanag ng panaginip. At then ipinatawag nga itong si Daniel. At ito na ang sumunod na pangyayari sa verse 26. Nung kaharap na si Daniel, ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Beltsasar. May ipaaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan yaon. Tandaan natin na dalawa ang hinihingi ng hari na handa siyang pumatay ng tao kung hindi may bigay sa kanya. Una, ano yung panaginip? Nakalimutan ko eh. Pangalawa, ano yung kahulugan? At yun ang tinanong niya mismo kay Daniel. Then sa verse 27,
Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga engkantador, ng mga mahikuman, o ng mga manghuhula man. Napansin nyo rito, una, ang ginawa agad ni Daniel sa harap ng hari ay dinurog yung glory ng tao sa alabok ng lupa. Yung lihim na napanaginipan ng hari, hindi kayang ipaliwanag ng sinumang mga eksperto o matatalinong tao sa iba't ibang larangan ng kanilang hanap buhay sa Babylonia. Walang makapagpapaliwanag. Sa madaling salita, makikita nyo rito, bilang mananampalataya ng Diyos, ang una niyang ginawa sa harap ng hari, dinurog sa alikabok ng lupa ang kaluwalhatian ng tao. Okay? Pangalawa, ito ang sabi ni Daniel sa verse 28, ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higaan ay ang mga ito. Stop muna tayo dyan. Napansin nyo, after o pagkatapos na durugin ni Daniel ang tiwala ng hari sa tao, matapos durugin ni Daniel ang glory ng tao sa alabok ng lupa, itinaas niya naman ang Diyos. Napansin nyo? Sa isang mananampalataya ng Diyos, yan yung kanyang layunin sa buhay. Na ituro ang tao na magtiwala sa Diyos, anuman yung kalagayan niya sa lipunan. Siya man ay isang hari. Ituro mo na mayroong Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Na yung kayang magawa ng tao lamang ay yung mga bagay na para sa Diyos kamangmangan ng tao. So kailangang itaas ang glory ng tao at ang glory ng Diyos at ang glory ng tao ibagsak sa alabok ng lupa. Ito po yung binabanggit sa 2 talatang ito. O ngayon, yung panaginip na ito ng hari, maliwanag na may hint na sinabi si Daniel. Dahil una, pinakita ng Diyos kay Daniel sa kanyang panaginip kung anong napanaginipan ng hari. Pati yung kahulugan niyon. Ito'y pangyayari sa huling araw. Napansin niyo po doon sa highlight natin. Kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Kaya nga ang ating tema sa series na ito na sinisimulan natin ngayon, End Time Prophecy. Ito po yung mga pangyayari sa huling araw na sinabi na ng Diyos. Sisimulan na ngayon ni Daniel, una, ang hiling ng hari. Ano yung panaginip? Pangalawa, ano yung kahulugan? Eto na. Sabi sa verse 30, ngunit tungkol sa akin, ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin nang dahil sa anumang karunungan. Kita nyo? Napaka-humble, mapagpakumbaba itong sa Daniel. Napansin niyo mula nung una sa chapter 1, dinefy na niya yung hari. Hindi siya kumain ng pagkain at inumin ng hari. Ang alam niya ay kung ano yung makakapagpalusog sa katawan na binigay ng Diyos. Yun ang tinayuan niya. At dito sa pangalawang pagkakataong ito na nasa harapan uli siya ng hari. Na kung tutuusin ay doon ay makikilala lalo siya ng lubusan. Pero yung humility na Daniel ay nakita. Etong sasabihin ko sa iyo, hari, tungkol sa lihim, hindi ito nahayag. Dahil sa anumang karunungan, meaning, hindi ko sasabihin ito sa iyo dahil marunong ako. Yun ang pinaparating ni Daniel. Hindi ko sasabihin, o hindi namin sasabihin ito dahil sa kamay marunong. Napansin niyo yung humility? Ito ang dapat matutunan ng mga lingkod ng Diyos. Bukod sa humility ay yung confidence. Tiwala. Mataas yung confidence niya sa Diyos. Diba tinalakay natin yung draw the line? Nasa linya ho tayo ng pag-aaral na yon, no? Si Daniel, ang tinataas niyang glory, hindi yung sarili niya. Hindi yung karunungan ng tao, kundi ang Diyos. Huwag nating itaas ang tao, tao lang yan eh. Makasalanan din yan, tulad niyo, tulad ko. So ang Diyos. So ngayon, eto na. Sinimulan na niya. Verse 31. Ito yung panaginip. Ikaw, o hari, nakakita. At narito, ang isang malaking larawan. At ang larawang ito na makapangyarihan. At ang kanyang kakinangan ay mainam at tumayo sa harap mo at ang anyo niyaoy kakilakilabot. Napansin nyo? Sabi ni Daniel, una, ang napanaginipan mo ay
malaking larawan. Great image. At napansin nyo dyan sa slide, sa PowerPoint, no? Yan yung malaking larawan. No? Makapangyarihan at kakilakilabot. Ngayon, ito yung mga elementong nakapaloob doon sa malaking larawan. Verse 32. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto. Yung ulo ay alin daw? Ginto. At ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak. Yung dibdib at yung braso ay alin? Silver. Pangatlo, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso. Tiyan hita ay bronze, tanso. At ang kanyang mga binti ay bakal. At ang kanyang mga paay, isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. And next, iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay. Stop na muna tayo dyan. Napansin niyo yung mga elements na nakapaloob doon sa malaking larawan. Ulo, ginto. Dibdib at bisig, pilak. Tiyan, hita, tanso. Mga binti, bakal. Yung paa, pinaghalong bakal at putik na luto. So nakita ninyo yung quality ng mga element. Siyempre, ginto, pinakamataas. Kaya siya ay nasa ulo. Tapos yung dibdib, pilak o silver na lang. Mas mataas ang ginto sa silver. And then yung tiyan at hita, tanso. Mas mataas ang pilak sa tanso. At yung mga binti, bakal, mas mataas po yung tanso sa bakal. At yung mga paa, yung pinakadulo, ay pinaghalong bakal at putik. No? So, mas mataas ang quality pa rin ng bakal kaysa dun sa pinaghalong element na bakal at putik. So, makikita natin dito yung iba't ibang element from head of gold. No? And then may pumasok na isang element outside of that great image, isang bato. Napansin nyo? Isang bato, hindi ng mga kamay. Pag sinabi yun sa praise ng mga Hudyo, it is by supernatural force. Yung bato ay hindi gawa ng tao. Hindi ng mga kamay. Supernatural. At yung bato na ito, outside doon sa malaking larawan, anong sabi? Basahin natin sa verse 34, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy, ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto, nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon. At ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. And then sa verse 36, ito ang panaginip at aming sasaysayin ang kahulugan niyaon sa harap ng hari. Napansin niyo po, no? Nung sinabi na ni Daniel yung laman ng panaginip, in-explain niya isa-isa yung mga elements sa panaginip, and then outside that great image, may isang bato, specifically, tumama, specific ang sinasabi ng Biblia, hindi sa ulo, hindi sa dibdib, hindi sa tiyan, hindi sa hita, hindi sa binti, saan tumama? Sa paa. At yung pagkadurog nun, mula sa paa, paakyat. Naging parang dayami. At yung bato na tumama, naging malaking bundok, pinuno. Yung earth, pinuno ang buong lupa. At ang sabi ni Daniel, ito ang panaginip. Nakita ninyo yung confidence? Ito ang panaginip. Hindi sinasabi ni Daniel, tama ba hari, yun ba yung napanaginipan ko? Di ba, mahilig tayo sa ganyan. Yung parang alanganin ka, ikaw nagsasalita Magtatanong ka kung tama yung sinabi mo. Pag ikaw nagsalita, dapat tiyak ang tama, lalo na kung pangangaral ang pinag-uusapan. Hindi sinasabi ni Daniel na, sakto ba hari? Na para bagang may pagdududa si Daniel sa lihim na binigay sa kanya ng Diyos. Diniin ni Daniel sa harap ng hari, this is the dream. Ito ang panaginip. At yun mismo ang nakita at naalala nga ng hari. So, alin nga uli ang hinihingi ng hari? O ilan? Dalawa. Una, ano yung napanaginipan? Sinabi ni Daniel. Papasok na tayo ngayon sa kahulugan dahil yun ang hinihingi ng hari. Ano yung kahulugan? Meaning, the interpretation of the dream. Eto na ngayon, simulan natin. Ano yung kahulugan nung panaginip? Sa verse 38, diretsong sinabi ni Daniel, sa harap ng hari, ikaw ang ulo na ginto. Napansin niyo po yan. Mismong sinabi ni Daniel sa harap ng hari, ikaw ang
kinakatawanan o sinisimboluhan ng head of gold. Alam nyo, ini-imagine ko na halimbawa, for example, hypothetical, kung nandun ako sa panahon sa harap ng hari, nung sinabi ni Daniel na ikaw ang ulo ng ginto, malamang parang nakikita ko pumapalakpak yung tenga ng hari. Kasi siya pala yung nire-represent ng head of gold. Ito isang, kumbaga, sa isang tao na nakikita na siyang pinakamataas ay nandun yung sa kanilang pakiramdam ay talagang na-flatter ho sila. Pero hindi pa tapos si Daniel. After na masabi niya na ikaw ang ulo ng ginto, sa verse 39, ito ang kanyang sabi. Pakinggan nyo. At, ang sabi diyan? At pagkatapos mo, ano sabi? Pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo. Wow. Ito yung sinasabi sa kasabihan na yung sugat mahapdi na, pinatakan pa ng kalamansi, di lalong sumakit. Anong ibig sabihin? Since pumalakpak yung kanyang tenga dahil siya palang nire-represent ng head of gold, after nung marinig niya yung unang bahagi, nung pangalawang sinundan ni Daniel, pagkatapos mo, meaning, ang kingdom mo ay hindi mananatili magpakailanman. Matatapos ka. And adding insult to injury, yung sinasabi nating kalamansi na ipinatak sa sugat, yung tatalo lang sa hari ay inferior o mas mababa sa kanya. Can you imagine? Ang tatalo lang sa kingdom mo, ikaw ang makapangyarihang kingdom during that time, then ang tatalo lang sa iyo is an inferior kingdom. Dahil yan ang sinabi dyan. Pagkatapos mo, babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo, inferior kingdom. It is an insult sa pagaramdam ng hari, siyempre. At nakita naman natin sa buhay ng hari yung insultong yon. Bakit? Sa chapter 3, ipo-forward ko lang ng konti, ang pinagawa ng hari, malaking larawan na puro ginto, mula ulo hanggang paa. Yun yung punto na nainsulto ang hari. Bakit hanggang ulo lang ako? Kaya pinagawa niyang malaking larawan sa chapter 3 ay head to foot ay ginto. No? So dito maliwanag na ipinaparating ng Diyos, matatapos ka. At ang tatalo sa iyo mas mababa. And then tuloy pa natin. At ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Next. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal. Palibhasa ang bakal ay nakadudurog at eto sa verse 41. At yamang iyong nakita ng mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging, take note, huwag niyong kakalimutan, kahariang hati. Next. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ang kaharian na ang isang bahagi matibay at ang isang bahagi marupok. This is logic. Kasi pag yung paa pinaghalong bakal at putik, meaning to say, may isang bahagi talaga na matibay at may isang bahagi na marupok. Di ba? Next. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila'y, this is the interpretation, sila'y magkakahalo ng lahi ng mga tao, ngunit hindi sila magkakalakipan gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Stop na muna tayo doon. Diba? Logical ho ang laman ng prophecy. In-explain isa-isa. Na yun palang tinatawag ng mga element from head up to doon sa binti, head of gold, at sa binti na iron or bakal, it represents 4 successive kingdoms. So mga kaharian pala to. Yung ulong ginto, kumakatawan sa kaharian ni Nabucodonosor, Babylonia. At yung mas mababa na tatalo sa Babylonia, ikalawa na kumakatawan dito sa tinatawag na dibdib at bisig na pilak. And then may ikatlong kaharian, ito pong kumakatawan sa tiyan, no? At hita na tanso or bronze. At yung mga binting bakal, siya yung ikaapat na kaharian. And then yung paa na magkahalong bakal at putik na luto, hindi kingdom. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, hindi kaharian kundi magkakahalo na lahi ng tao at isa pa, hindi sila maglalakip
They shall not cleave one another, meaning hindi sila mabubuo bilang isang kaharian. Halo-halong lahi ng tao, pero hindi sila maglalakip kahit anong gawin. Hindi sila magsasama-sama. Therefore, the solid four successive kingdoms from Babylon up to the fourth kingdom matatapos, pero there is no such thing as fifth kingdom. At ituloy natin ang basa, ha? Sabi rito sa verse 44, at sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay. Ituloy mo lang kasi magkasunod-sunod lang yan eh. Okay? At sa mga kaarawan, nakita mo na? Kanina, nag-stop lang tayo doon, di ba? Sige, i-atras natin. Balik tayo doon sa kanina, ha? Hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan, tama? Okay. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon, ito naman yung other dimension, ay maglalagay ang Diyos sa langit ng alin? Isang kaharian na hindi magigiba kailanman. O ang kapangyarihan man yaoy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita ng isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto, ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkaaninaw niya ay tapat. Napansin nyo? Eto na. Ito yung interpretation of the dreams. No? Maliwanag ho rito na nung natibag yung isang bato, hindi ng mga kamay, again, it is a supernatural force outside of that great image, tumama specifically sa paa, doon sa pinaghalong bakal at putik na luto. Matapos tumama sa paa, nadurog ito pataas mula sa paa, binting bakal, hita at tiyan na tanso, dibdib at braso na pilak or silver and gold, nagmistulang dayami, nadurog. At sinasabi rito, ang Diyos ng langit, no, maglalagay o magtatatag ng isang kaharian, na yung kaharian na itatatag na ito, mamamalagi, meaning permanent, everlasting kingdom. So pinakita ng Diyos dito sa panaginip na pangyayari sa huling araw na yung mga kaharian na gawa ng tao madudurog. Okay? Dudurugin ng Diyos. At merong itatatag ang Diyos na kingdom na yaon ay mamamalagi magpakailanman. Mamimili tayo, anong kingdom yung gusto nating samahan? Yun yung nakatalagang dudurugin na ng Diyos o yung kaharian na mamamalagi magpakailanman. Dalawang kingdom ang ating pagpipilian. Pero nakatatag ito sa principle. Okay? So ngayon, bukod doon sa sinabi na ito pong head of gold matatapos. At doon ay kumbaga yung ego ni Nebuchadnezzar nasaktan. Kaya pinakita ko nga po sa inyo sa chapter 3. Sa kasaysayan nung pagtatatag niya nung great image na purong ginto, at doon nga si Shadrach, si Hananiah, Misael at Azariah ay kumbaga ipinatapon sa mainit na hurno ng apoy dahil hindi sila yumukod doon. Pero nakita natin yung milagrong ginawa ng Diyos. Kasi arugante itong hari. Hindi pwedeng matapos yung kanyang kahariang ginto. At noon nga, tinuturing ang Babylon na head of gold. Matindi ho, na talagang gintong kaharian. Golden kingdom dahil napakayaman ho talaga nitong kahariang ito. Tingnan nyo sa Daniel chapter 4, verse 30. Ito ang sinasabi ni Nebuchadnezzar. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi baga, ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, na pinakatahan ng hari sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Kita nyo, yung spiritong pagiging arrogante nitong si Nabucodonosor. Ang Babylon hindi pwedeng matapos. Itong aking kingdom na ito, aking itinayo.
sa pamamagitan ng lakas ng aking kapangyarihan, sa ikaluluwalhati ng aking kamahalan. Iba ho ang espiritu nitong si Nebuchadnezzar. No? So doon sa panaginip na yun na pinaliwanag ni Daniel at sinabi kong hindi niya nagustuhan yung outcome. No? Hindi niya nagustuhan. That is why yung mga archaeologists naman, may natuklasan dito, ito pakipakita mami, yung Nebuchadnezzar's tablet. No? Bagamat sa wikang Chaldean yan. Nung ininterpret as isalin sa salitang na maintindihan ng lahat, no? Na ang ibig sabihin nito, ito po yung pananalita niya mismo na binasa natin na itinala ni Daniel sa chapter 4 verse 30. Na ang iniisip ni Haring Nabucodonosor, mananatili yung kanyang kaharian magpakailanman, hindi matatapos. At yun po ang realization nung pinagawa niya yung malaking larawan na dapat yukuran ng lahat ng mga tao sa mundo nung kanyang kapanahunan, na ang larawang yon na malaki ay purong ginto mula ulo hanggang paa. Dahil hindi matanggap ng Haring Nabucodonosor na matatapos yung kanyang kaharian. Ito po nung isinalin sa wikang English yung nakasulat sa Nebuchadnezzar's tablet, mami, pakilagay, sabi rito'y ganito: The fortifications of Isagila and Babylon, I strengthened and established the name of my reign forever. Yan mismo sinabi niya. At yan po yung kanyang pagmamalaki na naitala sa Daniel chapter 4, verse 30. No? Kanyang pinatibay itong Babylon at itinatag niya yung kanyang pangalan at maghahari magpakailanman. Ganon ka-arrogante itong hari. At kung titingnan natin yung old map, yung geography nung araw, ito po yung Babylon. Ito yung pagsasalarawan lang ng artist at sa na-discovery through archaeology. Na sitwasyon ng Babylon. Pakilagay, mami, yung mga old geography during that time. Yan ang Babylon. And then next, ito yung squared kingdom ng Babylon. Next, Babylon, 10 miles or 16 kilometer around. Kumpara sa Roma na 6 miles lang or sa Athens, 4 miles lang. Napakalaki ho talaga ng Babylon. At yung sa Babylon, nandyan pinakita na yung templo ni Marduk, isa sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung laki niyan ay 300 feet, yung taas. No? 300 feet sa labas, blue glazed tile, inside overlaid with gold. Ganyan katindi, kaya nga tinuturing silang kingdom of gold. Yung templo pa lang ng kanilang Diyos-Diyosan, ganyan na katindi. At ayan na nga ho, contained 18 tons of gold yung templo ni Marduk. Can you imagine? 18 tons of gold. Ha? At yan ang binabanggit yan in the altar and throne alone. Kaya kingdom of gold ang Babylon. At ito pa, next, the walls around the city were pierced with 8 gates. Talagang may mga matitibay na mga gate dyan po sa nakapalibot sa squared miles ng Babylon, no? 16 kilometer, no? O 16 miles. At yung Babylon, sinasabi sa kasaysayan na meron silang 20-year food supply kahit magyera ho ng 20 taon, kompleto yung supply ng kanilang pagkain. Hindi sila magugutom. Kahit 20 taon pa, 2 dekadang gyera. Ganyan katindi ho at kayaman ang Babylon. At ang Babylon, kumbaga, dyan dumadalo yung Euphrates River. Next, mami. Yung Euphrates yan, papakita lang natin mga larawan. Kailang una, may sinabi na ang Diyos noon pa na mayroon siyang gagamitin para mapalaya ang bayan ng Diyos na napaalipin dyan sa Babylon at binanggit yung pangalan nung taong gagamitin ng Diyos para wasakin ang Babylon. Ito mababasa natin sa Isaiah chapter 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Siru. Na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. At aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. Take note doon sa huling bahagi ng binasa natin. Una, bago pa ipinanganak si Siru, 150 years before King Cyrus was born, ipinasulat na ng Diyos kay Isaias yung taong kanyang gagamitin, si King Cyrus ng Persia. Ito po yung binabanggit po sa mensahe, sa propesiya ni Isaias tungkol sa gagamitin na hari mula sa malayong lupain, mula sa silanganan. Si King Cyrus. Hindi po yung taga-Pilipinas. King Cyrus, yan yung mapa na existido sa pinag-uusapan ng biblical context. No? Kung sino yung ibong magdaragit. Kung sino yung taong gagamitin ng Diyos na magpasuko ng mga hari. No?
bago ipinanganak si King Cyrus. At nangyari lahat ng ito. Pansinin niyo mga punto na ang pinto ang bayan, hindi masasarhan. Okay, fast forward tayo. Ang kingdom ng Persia na pinapangunahan ni Cyrus at yung Media naman, pinapangunahan ng kanyang uncle na si Darius, na doon naglingkod din, di ba, si Daniel sa kingdom na Media ni Darius. Doon yung pangyayari sa chapter 6 na siya po ay kinainggitan si Daniel at siya ay ipinahamak, gustong ipakain ng mga naiinggit sa kanya doon sa yungib ng mga leon. Pero hindi nangyari yon dahil sa Diyos. Kita ho? So ito po yung pinag-uusapan natin. Si King Cyrus ng Persia ay inferior kingdom. Mas mababang kingdom yan kumpara sa Babylon as head of gold. Pero noong October 13, pakilagay mami, October 13, 539 BC, ang ginawang taktika ni King Cyrus dyan. Diba, ang Babylon kasi ay dyan dumadalo yung Euphrates River. At try to imagine mga kapatid, dyan sa squared kingdom ng Babylon, meron tinatawag dyan, ayon sa mga archaeology, sa mga historia, na merong moat. Moat. M-O-A-T. Moat. Ibig sabihin nun, sa paligid ng pader na yan, merong tubig. Ibig sabihin, mamamangka ka muna para makalapit ka sa pader ng Babylon. At ang matindi niyan, kung sasalakay ka dyan nga, yun na nga, mamamangka ka eh. At merong mga mamamana, mga watchtower, bantay, doon sa pinakatuktok ng napakalapad na pader ng Babylon. Eh bago ka makalapit dyan sa pader, patay ka na. Di ba? May moat, so nagsisilbing proteksyon yan. Una, dyan dumadalo yung tubig ng Euphrates, hindi nilagyan nila ng moat sa paligid ng 16 miles, square miles, na kingdom ng Babylon. So, sinong makakatalo sa Babylon? Kung luhay ka ng tao pag-uusapan, walang makatatalo. Imposible. Ngayon, ito ang taktika na ginawa ni Cyrus ng Persia. Dinivert niya una yung agos ng ilog ng Euphrates sa Babylon. Ayon sa kasaysayan, siya ay nagpahukay. So, napakahabang panahong gawain or effort yon para ma-divert yung agos ng tubig mula sa Euphrates at bumabaw yung ilog ng Euphrates. At noong October 13, 539 BC nga, bumabaw. No? Yung ilog ng Euphrates at doon sa mababaw na sitwasyon na yun ng ilog, nagmarcha yung mga sundalo. No? Nagmarcha yung mga sundalo nito pong si King Cyrus at ng Media para pasukin ito pong kingdom ng Babylon. At nung panahong yun, mga kapatid, alam naman, nung panahon yon, sa mahabang panahong lumipas, ang hari na ng Babylon ay apo na ni Nebuchadnezzar. Yan po yung si Belshazzar. Apo na siya ni Nebuchadnezzar. No? Apo. Okay? So, mahabang panahon ng lumipas, namatay na si Nebuchadnezzar. Ang ginawa pa ni King Belshazzar, nagpiesta, bagamat alam niya na nandyan sa paligid yung Media at Persia. Eh kasi nga, inignore niya. Paano kami matatalo niyan? Mas mabababang kingdom lang yan. See? Kaya sabi doon sa Daniel chapter 2, yung pagkatapos mo ng kingdom ng Babylon, ang ibang kaharian, yung pangalawa nga, ay babangon na mas mababa sa iyo, inferior kingdom. O, eto na. Nagmarcha na sila, bumabaw ang tubig. Tapos, paano ngayon? Paano sila makapasok? Ay mayroong mga bakal po na gate ang Babylon. Bakal ho ang gate, kaya sabing makalapit ka sa pader. Kaya ito nga ang sitwasyon na naganap. Tandaan ninyo yung binasa natin sa Isaiah 45 verse 1 and 2. Nang sabi doon, sa talata, ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. At yun mismo, mga kapatid at mga kaibigan, yung naging takbo ng pangyayari sa kasaysayan, na yung mga bantay dyan sa 8 pierced gates ng Babylon, bantay dyan sa pinto ang bakal, hindi nila nasarhan dahil sa kanilang kalasingan. Di ba nagpapiesta nga itong si Belshazzar? At ginamit pa ng Haring Belshazzar yung mga saro mula doon sa templo ng Jerusalem na napakasamang ginawa ni Belshazzar. Kasi yung mga gamit yun sa paglilingkod sa Diyos. Nung nasakop kasi ng kanyang lolo na si Nabucodonosor yung Jerusalem, hinakot niya lahat yung mahalagang gamit sa sanktuaryo. At yung mga kopa na banal, ginamit nila sa inuman, sa paglalasing, sa pagpipiesta, sa kabila na nandyan sa paligid nila yung nagtatangkang sumakop na Media at Persia. So naglasingan lahat piyesta eh. Yung mga bantay sa gates, nakatulog.
Sang-ayon sa sinabi sa Isaiah chapter 45 na ang mga pintuang bayan hindi masasarahan, yun mismo nangyari. At yun ang naging dahilan na na-conquer o dinaig ni King Cyrus at ng kanyang uncle na si Darius ang Babylon. Patay lahat sila doon. Mga kasundaluhan ni Belshazzar ng buong kingdom ng Babylon. Yung petsang yon, October 13, 539 BC. Sa kasaysayan, ang dumaig sa Kingdom of Gold ng Babylon is an inferior kingdom, which is Media Persia. Kailan? Noong 539 BC. O ngayon, kung itatanong ninyo, ang Babylon, yan po yung 54 miles, pakilagay nga mami. Ang Babylon was 54 miles outside of Baghdad, the capital of Iraq. Yan yun. Kasi yung Babylon, wala nang nakatahan doon. Ayon sa prophecy din ng Diyos, hindi na yan pwedeng tahanan. Wala nang titira dyan. So yun. Yung location ng pinag-uusapan nating Babylon, yan po yung nasa outside ng capital ng Iraq. So sa Iraq din ho yan. No? Yung Babylon. Wala nang tumitira dyan. Ayon sa sinabi ng Diyos. Diyos ang nagsalita. Wala nang titira dyan. Disyerto na ngayon yan. At kagibaan. Okay? So, Media at Persia, yung kumakatawan doon sa dibdib at pilak, dibdib at braso na pilak. Ayan o, pakilagay nga mami. Yan yon. Noong 539 BC. Ngayon, sabi ni Daniel, ang ikalawa na ito ay tatalunin din ng ikatlong kaharian na kumakatawan naman sa tiyan at hita na tanso. Ayon sa kasaysayan, sino ang tumalo sa Media Persia? Ang tumalo po dyan ay ang kingdom na pinangungunahan ni Alexander the Great. Yung Greece, noong 331 BC. Pakilagay mami, yan. Yan ho, yung tumalo sa history, ang tumalo sa Medo-Persia is none other than the kingdom of Alexander the Great. 331 BC. At sabi nga rito, sa history of Rome, pakilagay, on June 22, 168 BC, at the Battle of Pydna, perished the empire of Alexander the Great 144 years after his death. Kasi sabi sa aklat ni Daniel, pagkatapos ng tiyan at hita na tanso, bronze na kumakatawan sa Greece, mayroon pang susunod, yung mga binting bakal. At ito po yung binasa natin, ito po yung labanan sa Pydna noong 168 BC na dito nawasak yung kingdom ni Alexander the Great matapos na mamatay siya, 144 years matapos na mamatay siya. Ang tumalo sa kingdom ng Greece is none other than Rome. Ang Roma ho, yan pakilagay, yan. Ang Roma ay kumakatawan sa bakal na binti. Yes. Eksakto kung anong sinabi ng Diyos. Pati nga yung kanilang mga katangian, yung mga tinatawag na attributes ng bawat kingdom, balikan niyo ang Babylon, tinuturing siya talagang golden kingdom. Gintong kaharian. At yung Medo-Persia, yan po yung kilala sa tinatawag na silver. Maging sa kanilang mga gamit, silver. At yung Greece, kilala yan sa bronze. Ayan ho yun, yung mga katangian nila, yung mga element na sinasabi doon, kumakatawan. At yung fourth kingdom, ang Roma ay tinuturing na kingdom of iron kasi matibay. Di ba? Yan ho yung kumakatawan dyan. Tinalo ang Greece noong 168 BC. Ngayon, eto na. Nakita natin yung apat na kingdom, successive kingdoms from Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Binanggit ko kanina, walang sinasabi ang Biblia ang fifth kingdom. Sa makatuwid, walang tumalo sa Roma. Walang tumalo sa binting bakal. Sila po ay nagkawatak-watak. They are disintegrated, especially noong 476 AD. Sa makatuwid, ang Roma, mula nung tinalo nila ang Gresya noong 168 BC, ang Roma ho, nagkawatak-watak. They are disintegrated. At yun naman, ang kumakatawan sa paa na pinaghalong putik na luto. O, di ba? Ngayon, balikan lang muna natin ang kingdom ng Roma. Ang kingdom ng Roma, yan po ang humatol, di ho ba? At una, umalipin sa kaharian ng Israel. Pangalawa, yung Roma ang nagpahintulot para patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba? So, saklaw na saklaw ng Roma maging kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, pakilagay mami yung paang bakal at putik na luto. Ang Roma ho, nagkawatak-watak. At yan ang sinisimula ng extension from binting bakal, dumako sa paa, pakita natin. Paang bakal at putik na luto. Yan yung pagkawatak-watak ng Roma.
Yan yung kumakatawan sa tawag na Western Europe. Next. Yan yung divided Europe sa panahon natin ngayon. Sumisimbolo sa feet of iron and clay. From 476 AD, nung nagkawatak-watak sila sa 10 kaharian, natupad yung sinabi ng Biblia na sila'y magkakahalong lahi ng tao. Yung iba'y matibay, isa'y marupok katulad ng bakal at putik na pinaghalo. Logically, mayroong matibay, mayroong marupok. At ito na ngayon yung 10 kingdoms within Rome na nagka-disintegrate. So ang Roma nahati sa 10. At ito yung kinakatawanan ng mga kingdoms na yon. Pakilagay, mami. Ito from 351 to 476 AD. Ito po yung geography ng pagkawatak-watak ng Roma. Mayroong Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Burgundies, Heruli, Suebi, Visigoths, and Vandals. Eksakto ho, nagkawatak-watak sila sa 10 barbaric kingdoms. Maaaring itanong ninyo, anong naging dahilan ng disintegration ng Kingdom of Rome? Marami hong factors. Isa na ho dyan, na wala na silang matitibay na mga Caesars. Actually, noong 476 AD, yung pinaka-last emperor ng Western Rome is none other than Romulus Augustus, isang 6 na taon na bata na inaalalayan ng reyna ng Egypt. Can you imagine, 6 years old boy, si Romulus Augustulus? Well, isa yan sa factors. Marami pang iba. Yung loyalty ng mga soldiers napunta na dun sa iba't ibang tribo kung saan mas maganda yung tinatanggap nilang nabayad sa kanila. Ang dami yung factors at nakita naman natin sa kasaysayan na ang Roma nagdi-disintegrate dahil dun sa mga factors na yun na paghina ng mga succeeding emperors. At yung paghina na yun, nakita ng Diyos yun, kaya sinabi na niya. Pagkatapos ng binting bakal, mangyayari yung paa na pinaghatong bakal at putik na luto. At yan na nga, there is no 5th kingdom. Sila'y magkakahalo ng lahi ng tao. And take note, sabi ng Diyos, hindi sila maglalakip. Meaning, hindi na magkakaroon ng isang solid kingdom gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. This is logical, di ba? Tuloy ho natin. So, yan na po. Ano ngayon ang modern counterparts nitong pong mga barbaric kingdom sa ating panahon? Bakit siya tinawag na Europe? Okay, ito yon. Balikan natin. Alemanni, yan po yung Germany. Okay? Ang Burgundians, yan po yung Switzerland. Yung Franks, yan po France. At yung Lombards, yan po yung Italy. At yung Saxon o Anglo-Saxons, yan po yung Great Britain or English. Ano ho? At eto pa, yung Suebi, yan po yung Portugal. At yung Visigoths, yan yung Spain. And then, napansin nyo itong tatlo, Heruli, Ostrogoths, Vandals, they're extinct. Wala silang modern counterpart names. Bakit? Darating tayo sa topic na yan. Sa Daniel chapter 7 ang sagot dyan. Kung bakit mula sa 10 barbaric tribes, natira na lang ay 7 at nawala yung 3. Okay? So may topic ho tayo dyan. Ngayon, kaya siya tinatawag na divided Rome or divided Europe. Yan po yung Europa sa ating panahon. Sa madaling salita, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po'y nabubuhay sa dulong bahagi ng mapa na binigay ng Diyos bilang guide sa atin. Dahil nabubuhay tayo sa Western Europe. Nabubuhay tayo hindi sa una o Babylon, hindi sa pangalawa, hindi sa pangatlo, hindi sa pang-apat. Nabubuhay tayo doon sa bahagi ng paa na pinaghalong bakal at putik na luto. Na magkakahalo ng lahi ng tao pero walang mangyayaring solid kingdom. Napakita ko rin po yung mga factors. Bakit? Hindi sila nagkaroon ng solid kingdom after kingdom ng Rome. Una, nakita na yan ng Diyos. Sinabi na lang yan ng Diyos na hindi yan maglalakip. Gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Ituloy na ho natin. So ito na nga po yung naging takbo ng kasaysayan na gustong pag-isahin. Una ni Charlemagne. No? Next, mami. Yan. Si Charlemagne gusto niyang pag-isahin ng Europa. Hindi siya nagtagumpay. Si Charles V. Next. Gusto niya rin pag-isahin. Yan, sunod-sunod yan, mami. Sunod si Napoleon Bonaparte, gusto niyang pag-isahin. Hindi rin nangyari. Manapa, natalo si Napoleon sa Waterloo. Ang sunod, ano pa? Ang journal kasi ni Napoleon Bonaparte ay ganito. There will be one Europe, there will be one currency, there will be one language, there will be one government over all Europe. Pero hindi nga po nangyari. Nung panahon ni Hitler, sinasabi niya at pinapangarap niya, one people, one empire, one leader. Hindi rin yun nangyari sa Europa. Ang ginawa pa nila,
Ito, makikita nyo sa British Museum, yung pinag-aasawa ng mga kings sa iba't ibang kingdom ng Europe, no? Pinag-aasawa nila. Yung kanilang mga anak para makabuo uli ng isang solid na empire, no? Gaya ng Roma. Pero sabi ng Diyos, maliwanag ang sabi ng Diyos, hindi sila maglalakip. Gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. Maliwanag ho ang prophecy. At kahit anong pagtatangka ho nila, hindi nangyari. Kahit pinag-aasawa pa nila yung kanilang mga anak. Ipakita mo ngayon, mami. Ayan no, yung ilan sa mga tree. Yan, tama yan. Yan no, yung mga intermarriages, mixed marriages ng mga royalty o mga dugong bughaw, ika nga, para magkaroon ng solidong imperyo ang Europa. Pero hindi nangyari. Hindi sila maglalakip as a solid empire. Next image, ito ho, walang nangyari. Naglaban-laban din ho sila. Dahil may kanya-kanya hong layunin ang mga yan. So ang layunin ni Charlemagne, defeated. Kay Charles V, defeated. Kay Louis the 14th, defeated. Kay Napoleon Bonaparte, defeated. Kay Kaiser Wilhelm, defeated. Kay Hitler, defeated. So walang nagtagumpay sa kanila. Dahil sabi ng Biblia, they shall mingle with the seed of men. Paki-flash ngayon, Ali. They shall mingle with the seed of men. Yan. Next mo lang, anak. Next. Forward mo. Yeah, next. Yan. Di ba? So, from 10 barbaric tribes, no? Ayan na, tuloy-tuloy na yung disintegration. At sinabi nga ng Biblia naman talaga yan. Yan yung Western Europe. So, dyan na tayo nabubuhay. They shall not cleave to one another. Ngayon, ang susundan nating nakita doon sa pangitain, sa panaginip, ay yung bato. The final element of that dreams ay ang bato. Hindi ng mga kamay, meaning, it is a supernatural force kung bakit merong bato. Na tumama, again, hindi sa ulo, hindi sa dibdib, hindi sa tiyan, hindi sa hita, hindi sa binti, sa paa. Very specific ang Bible, sa paa. So sa makatuwid, mga kapatid at mga kaibigan, tayo po'y nabubuhay na ngayon doon sa dulong bahagi. At sa panahon natin, tatama yung bato. Walang petsa, walang panahon na sinabi ang Biblia kung kailan mangyayari, pero ang tiyak, mangyayari. Dahil yung sinabi ng Diyos sa una, natatalunin ang ulong ginto, nangyari. Pangalawa, tatalunin, nangyari. Yung pangatlo, tinalo, nangyari. Yung ikaapat na Roma, nagkawatak-watak. Na ang batong yun na tumama at dumurog sa mga kahariang ito ay naging malaking bundok, pinuno ang buong lupa. Forward mo, Ali, sa Roma chapter 9, verse 33. Madalas pong gamitin ng Biblia. Eto ho, Roma 9:33. Gaya ng nasusulat, narito, inilalagay ko sa Sion ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal. At ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. May tinutukoy dito ang apostol na si Pablo na bato. Na magsisilbing katitisuran sa Israel, pero siya ay batong pangbuwal. Kumakatawan po ito sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi pa sa unang Korinto 14 sa pagsasalarawan sa ating Panginoong Jesucristo, at lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si Kristo. Madalasong gamitin sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay tinuturing na isang bato na katitisuran, batong pambuwal. Sinabi din dito sa unang Korinto, yung tungkol sa karanasan ng Israel, na yung batong yon na sumunod sa kanila ay ang batong si Kristo. So sa madaling salita, next image, anak, yung bato na tumama sa malaking larawan at dumurog na naging malaking bundok, pinuno ang buong lupa, is none other than the second coming of Jesus Christ. Siya po ang kingdom na magpupuno sa buong lupa. Dahil yan yung plano ng Diyos sa mga sumasampalataya sa Kanya, magtatatag siya ng isang kaharian na hindi magigiba magpakailanman. At yan po ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabi din ng Apokalipsis, Kapitulo 11, talatang 15, ganito ang pagkawika. Pansinin nyo, ang kaharian ng sanglibutan
ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. At ito po yung pangako ng Diyos doon sa panaginip na binigay sa hari na yung bato na dumurog sa malaking larawan at ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na mananatili magpakailanman. At yun po'y magkakaroon ng katuparan sa pagdating ng ating Panginoon upang wakasan ang mga kaharian dito sa sanglibutan. Yan ay tiyak na sinasabi ho at ipinangako ng Diyos na mangyayari dahil nakita na niya yan, na yan ang magaganap at ang sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo hindi mapapahiya. Papasok ho tayo sa kaharian na hindi magigiba magpakailanman. Yan ho yung kumakatawan sa batong tumama sa malaking larawan. Napakaganda ho ang mensahe at pag-asang binibigay sa atin ng Diyos. Ang dalaho na doktrina ng kaaway ay umasa tayo sa mga tao. Sa mga taong nangunguna sa ating sanglibutan ika para mapaganda yung buhay natin. Magkakaroon ng pag-unlad, magkakaroon ng tinatawag na safety ika ang ating pamumuhay, magkakaroon ng better country dito sa sanglibutan, magkakaroon ng better world. Napakarami hong pangako ang mga world leaders ng sanglibutan. At sa pangakong yun at sa plano nila, binabaliwala nila yung matagal nang sinabi ng Diyos, 6th century BC pa lang. Sinabi na ito sa aklat ni Daniel na mangyayari sa huling araw, na nababaliwala ng maraming maging mananampalataya ng Diyos. Pero ito pong propesiya na ito ay lagi nating inilalahad para meron tayong pagbatayan ng atin hong mga pananampalataya na ang sabi ni Daniel, ang panaginip ay tapat, ang panaginip ay tunay. Meaning to say, tapat ang Diyos, tunay ang magiging kaganapan. Mga kapatid, mga kaibigan, panghawakan ho natin yung pangakong ito ng Diyos na pilit tinatabunan ng kaaway. Ang ginagawa ng kaaway ng sanglibutan, dalhin tayo sa isipan na mapapaunlad pa ng mga tao ang sanglibutan. Na magiging panatag pa ang ating pamumuhay sa mundo, pero meron ng mapa na inilatag ang Diyos nung una pa man. At ito ang pinipilit takpan ng kaaway para yung roadmap or timeline na binigay ng Diyos ay hindi makita ng kanyang mga anak. Kaya ito po ang isa sa layunin ng atin hong pangangaral dito sa programa, na ang mapa na ito ng Diyos, bagamat walang petsa, kung kailan darating yung bato na si Kristo, tiyak ang pangako dahil yung sinabi niya nung una, nangyari literally, specifically. Yung mga sinasabi doong pangungusap sa Biblia, very, very specific. At itong isa na lang ang malapit ng maganap. The second coming of our Lord Jesus Christ. Na itinuturing ng Biblia, ayon kay Apostol Pablo, Tito 2:13, mapalad na pag-asa. Yun po yung pag-asa na nais dalhin ng Diyos sa puso't isipan ng bawat nakikinig ho ngayon. Nasa Biblia ho, sinulat na ng Diyos. Ito yung pag-asa ng pagdating ng kanyang bugtong na anak upang ang ating kahirapan, upang yung mga kasakunaan, mga suliranin, kamatayan na atin pong nararanasan sa mundo, mabibigat na suliranin, pinapagaan ng Diyos dahil sa pangako niyang ito. At yung katuparan ay ang pagdating ng kanyang bugtong na anak. Na kung tayo'y magpapasya na samahan itong sinabi ng Diyos, asamin ang pagdating ng kanyang bugtong na anak, yun yung kahariang papasukan ho natin. At ang Diyos, welcome tayo sa Kanya. Once na itinalaga natin ang ating buhay sa Kanyang bugtong na anak, once na sampalatayanan natin yung Kanyang plano para sa atin, hindi niya tayo bibiguin. Praise the Lord. Yan ang pangakong hindi, kumbaga hindi sasablay. It is God's Word. It is Bible prophecy. Therefore, tunay lahat. Bakit? Nasabi na nga natin. From Babylon, Medo-Persia, Greece, Rome, divided Rome. Nangyari lahat. Tayo po ngayon nabubuhay sa dulong bahagi. And praise the Lord. Yung mga tanda ng panahon na sinabi ng Diyos, kahirapan ng sanglibutan, nararamdaman natin lahat.
Yung kahirapang, specifically yung dulot ng mga ganitong problema, pandemic, climate crisis, ito po ay mga pangyayari na tanda na ang panahon natin matatapos na. Again, walang petsang sinabi ang Diyos. Pero yung mga katunayan, mga ebidensya, yung signs of the times, nakikita na ho natin ngayon. Yung pagkukumahog ng tao na sa pamamagitan ng lakas ng tao, kaya natin to. Kaya nating ayusin ang ating sanglibutan. Oops! May plano ang Diyos. Mas maganda yung plano niya kaysa sa plano ng tao. Ang plano ng tao, hiwalay sa Diyos. Ang plano ng Diyos ay napakabuti para sa kapakanan po ng tao. Huwag nating baliwalain ang roadmap na inilatag ng Diyos sa pagkakataong ito. At marami pa ho tayong matutuklasan na mga mapa na pwede nating maging guide para kung ano man ang kaganapan natin pong nararanasan at patuloy pang mararanasan ng mga negatibong pangyayari, tiyak tayo, darating tayo doon sa dulo ng daan. Bagamat makipot, ang dulo'y buhay na walang hanggan. Pagpalain tayong lahat ng ating pong Panginoon at nawa, huwag po nating bitawan. Tayo po'y nagsisimula pa lang ng series na ito sa Daniel and Revelation. Tuloy-tuloy po nating ibahagi. Share po natin itong ating mga video. Yan po ang the very least na pwede nating gawin para mapaabot sa ating mga kapatiran, mga kaibigan, especially yung hindi natin kasama sa pananampalataya mga kaibigan, yung katotohanan na inilatag ng Diyos para din po nila malaman. So kayo po ang atin pong mga kaagapay sa programa ng Reasons of Faith. Ako po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat tayo po'y naging kabahagi ng pagpapalaganap ng mensahe ng ating Panginoon. Tayo po'y magtulungan, patuloy po nating ipalaganap ang programang ito at ang pag-share ng mga video natin, specifically dito po sa ating seminar na sinimulan ngayon. Okay? So tayo po'y magtatapos na sa pamamagitan po ng isang panalangin at patuloy nating idalangin ang kalagayan ng bawat isa na manatili sa pananampalataya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pag-asang binigay ninyo sa mapa ng kasaysayan at sa mapa ng panginaharap na kami po ay lumakad sa landas ng inyong mga salita upang hindi kami magkaroon ng pagkaligaw, hindi kami magkaroon ng takot, hindi kami magkaroon ng anumang pangamba sa aming mga buhay dahil ito pong mga negatibong karanasan ng sanglibutan kasama ng mga krisis na nagaganap ay sinabi na ninyo nung una na ito'y tanda bago mahayag ang inyong bugtong na anak. So hindi po kami magkakaroon ng pangamba, kundi pag-asa dahil may pinangako kayo. At ang pangako ninyo, tinupad nyo at patuloy pa natutuparin. Kami na may tulungan na manghawak sa pangakong yaon upang hindi kami maihiwalay ng kaaway mula sa napakagandang pangako na pagpasok sa inyong kaharian at sa buhay na walang hanggan. Salamat, Ama, sa pagtatatag ng pag-asang ito sa aming puso't isipan, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.